Bago po tayo magsimula, heto po ang naunang 5 mag-comment at ang mga idinagdag ko na sina Lodi Cagaya, Lodi JCM Pete, Lodi Joselito Badong, Lodi Alvin Valencia Channel, Lodi Linden Mark Kismundo, Lodi Iris An Abduraup, Lodi JSDDM TV, Lodi Early Dave, Lodi Francisco Casura, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Ron Carolo Lavario. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-107 kabanata sa pagpapatuloy. Hindi maitago ni Sangwoo ang kanyang sorpresa nang makita sina Chakyung at Jinmoo na dumating. Sinabi nito sa kanila na anong dahilan ng pagpunta mo rito. Sinabi ni Chakyung sa kanya na nais ng espada ng wudang na magnilay sa bulwagan ng mga ninuno. Ibigay mo sa kanya ang susi. Nang makita ni Sangwoo ang mukha ni Jinmoo na umakyat sa bundok ng Qingcheng, hindi niya maintindihan ang kawalan ng pagkilos nito. Ito ay matapos niyang marinig ang nangyari sa ibaba ng bundok, at walang iba kundi si Sangwoo ang lumikha ng sitwasyon. At sinabi nito habang hindi napakali ang mukha na ano. Paumanhin? Sinabi pa nito sa kanyang isip na bakit siya ay buhay pa hanggang ngayon. Sinabi pa nito sa kanyang isip habang ang ating bida ay nakangiti sa kanya na hindi naalis ng Azure Wolf Squad at ni Acreo ang isang lalaking ito lang. At malalim pa itong nag-isip na sinabi sa kanyang sarili na napatikom ng kamao na siguradong nakialam ang tangklan. Pati ang mga mandirigma ng Qingcheng ay bumabaroon dahil sa walang kwentang signal flare na yon. Doon siya siguradong nakaligtas. Dagdag pa niya habang hinigpitan pa lalo ang pagkakatikom ng kamao niya na hindi ito maganda. Nagkakagulo ang lahat dahil sa kanya. Baka ako pa ang sisihin kapag dumating ang Great Wolf. Kailangan ko siyang pigilan sa pagtuklas ng sikreto kung gusto kong manatiling buhay. At pagkatapos sinabi niya kay Chakyung na Green Cloud Pavilion Master, labag sa mga patakaran ng sekta ang pumasok sa bulwagan ng mga ninuno sa ganitong oras. Kahit pa siya ang espada ng wudang. Pinahinto siya nito at sinabi habang tumatawa na naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero pinahintulutan na ito ng patriarka. Tumaas ang boses nito at sinabi na hindi, ngunit ang patakaran ay na hindi na siya nakapagpatuloy ng pagsasalita nang sinigaw sa kanya ni Chakyung na tumigil ka. At hinihingi ang susi na pasigaw pa niyang sinabi na ang kapal ng mukha mong isang first class na disciple. Nagamitin pa ang mga patakaran para salungatin ang utos ng patriarka. Ibigay mo ang susi ngayon din. Kumulot ang mukha ni Sangwoo. Hindi na niya maitago ang kanyang ekspresyon at sa huli ay inilabas ang susi at ibinigay kay Chakyung. Habang naglalakad sila sinabi ni Chakyung sa ating bida na heto, umalis na tayo. Hindi nakatiis si Sangwoo at sinigaw nito na Master Uncle. Kung ganun, papasok ako kasama ang espada ng wudang. Lumingon ito na may naiinis na muka at sinigaw sa kanya na ang sabi ko, tama na. Iniutos ng patriarka na walang sinuman ang dapat manggambala sa espada ng wudang habang siya ay nagmumuni-muni. Ano bang problema mo? Matapos pagalitan ng mahigpit ni Chakyung si Sangwoo. Masayang sinabi niya kay Jinmoo na pasensya na sa abala. Tara na. Tumawa naman ang ating bida at sinabi na opo, Master Uncle. Habang nakatingin sa kanila si Sangwoo na nakasimangot na walang magawa. Na makikita sa pagmumuka nito ang galit at halong pagkainis. At ilang saglit pa ay nakapasok na ang ating bida at panandali ang tumayo sa harapan ng pintuan. Umiti si Jinmoo sa gitna na may emosyonal na ekspresyon. At sinabi na sa wakas ay naiwan akong mag-isa. Dagdag pa niya na nagkaroon ako ng panahong walang sinumang gumagambala sa akin. Lumapit si Jinmoo sa lapida ng ninuno na kanya talagang layunin. At tumapat siya sa lapida ng ninuno na may butas sa ilalim ng sahig. At sinabi niya na okay, andito pa rin ang butas kung nasaan ko siya nakita. Itinulak ni Jinmoo ang mesa kung saan nakalagay ang lapida ng ninuno upang magkaroon ng espasyo upang hindi makagawa ng ingay hanggat maaari. At nang nasa tamang distansya na ang lamesa ay itinigil niya ang pagurong nito. Kinuha niya ang longsword habang sinasabi niya sa kanyang isip na gaano ko nakatagal hinintay ang sandaling ito. Ang tadhana na dumating sa akin na nakatago sa anyo ng tila isang pagkakataon sa ilalim ng pangalang walang likas na kawalan. Dagdag pa niya sa isip habang ipinapasok na niya ang longsword na maaaring. Makukuha ko na ngayon ang unang bahagi ng ikalawang kalahati ng dobleng lihim na sining ng panloob na enerhiya. Naging magaspang ang paghinga.
Tumibok ng baliw ang kanyang puso at umalingaw-ngaw ang kanyang mga tainga. Nang magkasa ito sa butas. At isang mahinang tunog ang kanyang narinig mula sa butas na tila ito ay nabuksan niya. At napasabi pa siya sa kanyang isip na may gulat na reaksyon ng muka na tamang-tama ang sukat. At pagkatapos umangat ang 3 piraso ng kahoy. At nang tuluyan na itong umangat, isang kahon ang nakita ng ating bida mula dito. Habang akmang kukunin niya ito, sinasabi pa niya na isa itong mekanismong organo. Gaano kasimple at mapagpakumbaba ito? Mahusay ang pagkakagawa. Talagang isang kakaibang kasanayan. Pinakalma ni Jinmu ang kanyang nanginginig na puso at tinamasa ang emosyonal na sandali. Sa loob ng kahon ay isang piraso ng lumang papel. At napasabi siya sa isip na talagang nandito ito. Mamula-mula pa nitong tinitingnan ang piraso ng papel, sinasabi niya sa kanyang isip na ito na ang ikalawang kalahati ng dobleng lihim na sining ng panloob na enerhiya. Ito ang tadhana. Bunga ito ng lahat ng pagsisikap kong halukayin ang mga lihim at hanapin ang susi. Dagdag pa niya ng ayon, halika na. Kahit ano pa yan, aralin ko ito agad-agad. At ipinakita ang nakasulat na Wuji at Taiji, kapag aktibo ang Yang, itoon ang pansin sa Yin. Sandaling hindi nagsalita si Jinmu. Hindi makapaniwala ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na imposible. Ito na ba yon? Sa pag-iisip na maaaring may iba pang nilalaman, kinuskus niya ang pergamino upang makita kung mayroon itong 2 patong. At tiningnan ng mabuti ang mga nakatagong sulat sa liwanag ng kandila. Ngunit iyon lang ang lahat. At sinabi pa niya na ang kawalan ng pagkahapo ay ang sukdulan. Kapag ang Yang ay aktibong gumagalaw, hayaang manatiling kalmado ang Yin. Iyon lang ang mga salitang may kahulugan. Dagdag pa niya na anong kalokohan ito. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin niyan. At nagulat siya at napasabi na tama, dahil nahahati ito sa 4 na lugar, syempre hindi mo maintindihan ang kahulugan ngayon. At napasabi siya sa kanyang isip na hindi na nakapagtataka kung bakit hindi ko pa maintindihan ngayon. Kapag nahanap ko na ang natitira, maikokonekta ko na ang 4 at mauunawaan ang kahulugan, at sa gayon ay makakamtan ko ang dobleng lihim na sining ng panloob na enerhiya. Ngumiti ang ating bida na nakatingin sa papel, sinasabi niya sa isip na unang bahagi, akin ka na. Imememorya ko muna ang lahat ng ito. Pagkatapos nyon, sisirain ko ito. Itinaas ang kanyang 2 kamay na may ngiting masama at sinabi na bakit ko pa iiwanan to. Akin to. Ako lang ang dapat na makaalam nito. Napatingin siya sa pintuan na sinabi niya sa isip na pero kung susunugin ko ito, mapapansin nila. Hawak ang papel na sinabi niya na paano ko ito itatapon. Gayunpaman, sabi ka kung dalhin ito sa aking mga bisig. Ang perpektong krimen ay hindi nangangailangan ng anumang ebidensyang umiiral kahit saan. Matapos itong pag-isipan ng matagal, nagdesisyon si Jinmu. Nakainin na lang ito. Sa labas, naghihintay sina Chakyong, Sangwoo, at ang mga disipulo ng Qincheng na nagbabantay sa pavilion upang hindi makagambala sa kanyang pagmumuni-muni. At ilang sandali pa ay bumubukas ang pintuan. Mabilis na napalingon si Sangwoo na may nababahalang ekspresyon ng muka. Samantalang si Chakyong ay napasabi na tapos na agad. Tumawa ang ating bida at sinabi na oho. Naabot ko ang kaliwanagan ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Marahil dahil ang lugar na ito ay puno ng enerhiya ng mga dakilang tao. Yumuko ang ating bida kay Chakyong at sinabi niya na salamat sa iyong pahintulot. Tumugon ito habang tumatawa na natutuwa akong may napagtanto ka. Babalik ka na ba para magpahinga? Sumagot ang ating bida sa kanya na oo, kailangan kong patunayan ang sarili ko sa mga nakatatanda ng Qincheng bukas pagliwanag ng araw. Nang sila ay papaalis na sinabi sa kanya ni Chakyong na okay. Magpahinga ka na. Matapos ang pagmumuni-muni ni Jinmu ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ang mga disipulo ng Cheongseong na nakapagpahinga ay nagmadaling naglakad patungo sa kanilang tirahan na may maginhawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Na pinagmamasdan silang umalis ni Sangwoo. Matapos mawala si Jinmu kasama si Chakyong, mabilis na pumasok si Sangwoo sa pavilion. Na may naiinis na muka na paulit-ulit na sinasabi na buwisit. Sinabi pa niya sa isip na hindi ko man lang siya magambala dahil nanatili si Chakyong kasama ko roon. At agad niyang sinuri ang butas. At sinabi sa isip na buti na lang. Andyan pa rin ang butas. Tulad ng dati. Gayunpaman dahil sa kakaibang pagkabalisa. Sinuri niya ito ng mabuti.
At nakita niya ang palatandaan na ito ay nabuksan na. Namutla ito na pinagpapawisan, sinasabi niya sa kanyang isip na espada ng Wudang, ang salbaheng yon. Nahanap na niya ito. Palihim na tumakas si Sangwoo sa Qincheng. Habang nagtalukbong ito ng kasuotan, tumatakbo ito sa gilid ng bangin, sinasabi sa isip na kailangan kong ipaalam kay Akryo tungkol dito. At kailangan kong sabihin sa kanya na talagang nagkamali na ang mga bagay. At kailangan naming pag-usapan ang mga posibleng solusyon. Dagdag pa niya na makikita ang muka nitong nababahala na kung malaman ng Third Palace Master na nakuha na ang ikalawang kalahati ng dobleng lihim na sining ng panloob na enerhiya. Hindi niya ako papatawarin. Nakarating na siya sa lugar na patutunguhan niya sa silangang paanan ng bundok Qincheng. Binuksan niya ang pintuan at sinigaw na Hoy Akryo. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa kubo, nanlaki ang mga mata niya at pinagpapawisan. Nang nakita niya sa harap niya ay isang matandang lalaki at 5 pinuno ng grupo ng palas na nakatayo sa likuran niya. Na napasabi pa ito na ano ang ginagawa niyo rito. Natahimik lang na nakatingin sa kanya ang matandang lalaki. At dito na po nagtatapos ang ika-107 kabanata. Ika-108 kabanata. Sa pagpapatuloy. Alam na alam ni Sangwoo ang pagkakakilanlan ng matandang lalaki. Pagkakita pa lang ni Sangwoo sa matandang lalaki, lumuhod siya at nagpatira pa. Habang sinasabi na binabati ko ang dakilang wolf. Isang mandirigma ng palasyo na sapat ang kapangyarihan upang maihambing sa mga naglalakad ng absoluto sa Dangyum Jongwon. Mayroon pang ang mga usap-usapan na ang kanyang kapangyarihan ay katulad ng sa kanilang pinuno, ang Panginoon ng 3 palasyo. Habang lumalapit si Great Wolf sa nakaluhod sa kanyang si Sangwoo na Guiyaong. Guiyaong ang pangalan niya sa grupong ito na kung saan siya talaga ay kasapi nito. Sinabi pa sa kanya ni Great Wolf na namatay si Akryo. Kasama ang 20 niyang tauhan. Habang nakaluhod ito na pinagpapawisan, sinabi niya sa isip na si Akryo ay patay na. Dagdag pa ni Great Wolf sa kanya na si Jeokyaong, na ipinadala para kunin ang Void of Holes, ay nahuli. At tila siyang Sobang ay naroon din. Tinapakan ni Great Wolf ang ulo ni Sangwoo habang nakaluhod. Sinabi pa sa kanya ng matanda na si Great Wolf na hindi mo kasalanan ang pagkabigo ni Jeokyaong. Tumaas ang tensyong ng hangin, sinabi pa nito na pero. Bakit mo hinayaang mamatay si Akryo? Dagdag pa niya na ang pagkamatay ni Akryo ang naging dahilan kung bakit nagkaisa ang Tangklan at Qincheng Sect. Nabigo ka sa misyon mo at ngayon ay nanganganib tayong mabunyag. Habang nasa ulo pa din nito ang paa niya, sinabi pa na para sa anong plano mo ba nilikha ang sitwasyong ito? Tumugon ito na nanginginig ang boses, sinasabi na Great Wolf. Paumanhin. Patawarin niyo ako. Kumulot ang muka nito na nakatingin kay Sangwoo, sinasabi na nakakalungkot. Pero kailanmay hindi ko naranasan ang kabiguan, kaya hindi ko rin kailanman naranasan ang kapatawaran. Nanginginig ang buong katawan nito habang nakatapak pa din ang paa ni Great Wolf sa kanya, sinasabi na sabihin mo sa akin ang totoo sa nangyari. Ayoko ng palusot. Umiiyak na sinabi nito na. Dakilang lobo. Sa tingin ko, ninakaw ang bahagi ng dobleng lihim na sining ng panloob na enerhiya sa Qincheng. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Great Wolf. Ang buhay sa kanyang katawan, na tahimik hanggang ngayon, ay bumulwak na parang isang malaking alon at pumuno sa lahat ng direksyon. At isang kamay ang umabot at hinawakan ang buhok ni Sangwoo. At inilapit ang kanyang muka at sinabi na Guiyaong. Anong sinabi mo? O baka nabingi lang ako? Pinagdaong palad ang kanyang kamay na umiiyak na sinabi nito na ang disipulo ng Wudang sa kanyang paglalakbay. Mukhang alam niya ang kinaroroonan ng dobleng lihim na sining ng panloob na enerhiya. Dagdag pa nito na kaya tinangka kong alisin siya kasama si Akryo. At nabigo kami dahil sa pakikialam ng Tangklan at Qincheng at siya ang kumuha nito. Tahimik na tinitigan niya ito. At sinabi na ang 3 pinuno ng palasyo ang gumugol ng mahabang panahon para matukoy ang kinaroroonan nito. Tapos iba lang pala ang kumuha. Hawak pa rin ang buhok nito, sinabi pa niya na sigurado ka ba? Nakita mo ba talaga siyang kunin yon? Tumugon ito na kung ipapaubaya mo sa akin, makakahanap ako ng paraan. Tumingin sa kanya si Great Wolf at sinabi na nakabuyang-yang na ang mga mata ng Tangklan at Qincheng Sect sa paghahanap sa atin. Dagdag pa niya habang umiiyak na nakatingin ito sa kanya, hawak ang ulo na pero anong magagawa ng isang tulad mo?
Mula sa pagkahawak sa ulo, winasiwas niya ito sa lupa at sinabi sa kanya na tumahimik ka na lang at bumalik sa Kincheng. At ipaalam mo sa akin kapag umalis na ang disipulo ng Wudang mula sa Kincheng. Natumingin sa kanya si Sangwoo na nagtataka. Sinabi pa sa kanya ni Great Wolf na kung talagang nasa kanya ang piraso, papatayin ko siya at kukunin ko ulit iyon paglabas niya mula sa paningin ng Kincheng sect at ng Tangklan. Masamang umiti ito sa kanya at sinabi sa kanya na Guiyaong, magdasal ka na lang na mahanap ko ang piraso. Dagdag pa niya na kung hindi, mawawala sa mundong ito ang iyong mga magulang, kapatid at sinuman na malapit sa iyo. At lumipat ang eksena kung saan sinasabi sa kwento na matapos agad ang mga pagsusulit ng ating bida sa Kincheng. Nung kailangan kong sumagot tungkol sa landas ng isang Taoista, ang ginawa ko lang ay mumiti para akalain nilang iyon ang mukha ng pagkaunawa. Na makikita ring nagtawanan ang mga elder habang nakaluhod siya. Dahil ipinakita ko na ako ay nasa realm ng intent key, kinailangan kong makipaglaban sa isang dating elder, pero ginawa ko ito ng buong paggalang at nagtapos kami ng tabla. Gayunpaman, hindi mailarawan ang sorpresa sa mga elder na ang isang first-class disciple ay nagtapos ng tabla laban sa isang dating elder. Nakilalang kilala sa buong gitnang kapatagan. At sa wakas, dumating na ang araw na alis na ako ng Kincheng. Tinawag siya ng clan leader kung nasaan ang mga elder at sinabi na tulad ng inaasahan mula sa espada ng Wudang. Alam kong nakarating ka na sa intent key, pero makatabla sa isang dating elder kahit na kulang ka pa sa karanasan. Tiyak na maliwanag ang hinaharap ng Wudang. Magalang na sinabi ng ating bida sa kanila na hindi, lahat ito ay dahil ang mga ninuno ay nagmamasid sa akin. Tumawa ang clan leader at sinabi sa kanyang isip na ang pagiging nasa ganung antas ng martial arts ay tiyak na magpapalakas ng yabang ng isang kabataang tulad niya. Paano siya naging ganoon kabait at magalang? At sinabi niya sa ating bida na nakakalungkot na naging ganun ako kalayo sa Wudang. Kailangan kong humiling ng pulong sa patriarka sa lalong madaling panahon. Muli itong tumawa at sinabi pa niya habang napasimangot naman ng muka ang ating bida na upang mapalaki ang ganitong kahusay na batang Taoista. Ang Wudang ang ilaw ng Taoismo. Na napasabi naman ang ating bida sa isip na kabalbalan. Higit sa 10 taon na bago ka huling makipag-ugnayan sa Wudang. Dagdag pa niya na hindi nila inabot ang kanilang kamay kahit minsan, kahit na may mga masamang usap-usapan tungkol sa Wudang. Nag-aapoy siya sa inis. At sinabi pa sa kanyang isip na pinutol mo na ang kontak sa Wudang at ngayon na nakikita mong may benepisyo sa muling pagkontak. Gusto mong bumalik? Mga matatandang walang hiya. Na nakatingin naman sa kanya si Seryong na sinabi na anong problema. Nakatingin sa gilid ang sect leader tumatawang sinabi na sige, may ipapadala akong tao para maghatid sa'yo. Sangwoo, halika. Lumapit ito habang nagulat ang clan leader at sinabi na ano ang nangyari sa iyong muka. Tumugon ito na napahawak sa ulo na nadapa po ako. Lumapit sa ating bida ito habang sinasabi pa sa kanya ng sect leader na dapat mas naging maingat ka. Samahan mo na ang Sword of Wudang. Tumugon ito na okay po, naintindihan ko. Na matalim na pinagmamasdan siya ng ating bida. At ang mga mata ni Sangwoo na nakatingin kay Jinmu ay napakatalim na para bang sinasabi na tapos ka na ngayon. Na sinabi nito na okay. Tara na. Tumugon ang ating bida sa kanya habang nakatingin na may pag-aalala na sinabi na okay, salamat. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikita ang kakahuyan na anong kalokohan ito. Bakit siya nagingiti ng ganun? 3 araw na ang lumipas. Na makikita ang Sichuan Tangklan 3 Yang Court. Isang tao ang nagmumura habang hinagis ang upuan. Ito pala ay si Tangwi na isang piraso ng papel ang nakakuyom sa kanyang mga kamay na sinabi pa niya na sino raw ang nagpadala nito. Yumukong tumugon ang elder at sinabi sa kanya ang windless beggar na si Yang Sobang. Tumingin sa papel na kanyang nilamukot at sinabi na Yang Sobang. Kung gayon ang liham na ito ay sadyang totoo. Ayon sa sulat na may mga taong may masasamang balak sa Sichuan. Posibleng ang Sword of Wudang na si Jinmu ang kanilang pakay, kaya't ang Tangklan, Kincheng sect, at Aimee sect ay inaatasang sumunod sa utos ng Orthodox Murim Alliance upang protektahan siya sa abot ng inyong makakaya. Habang nakatingin sa sulat sinabi niya na ha. Dagdag pa niya sa isip na utos ng Orthodox Murim Alliance. Bakit ko naman pakikialaman ng mga ganyang bagay? Para sa akin, ang Orthodox Murim Alliance ay isa lang grupo na maaari kong makipagtulungan, hindi isang organisasyon na sinusunod ko.
Sinabi pa niya na gayunpaman, ang nilalaman na maaaring maging target si Jinmu. Ito ay haka-haka, ngunit ang problema ay kasama ni Jinmu ang kanyang ginintuang anak na babae, si Tang Seryeong. Kung inuutos ng Orthodox Muslim Alliance sa 3 dakilang sekta na protektahan siya, ibig sabihin ay malupit ang kalaban. Dagdag pa niya na kung may mangyaring anuman sa kanya, hindi na niya ito itinuloy. At sinabi niya sa mga elder na si Seryeong ay naspanganib. At sinigaw nito sa kanila na ang lahat ng pinakamagagaling na mandirigma na pumasa sa 3 pagsusulit ng angkan ay kailangang magtipon agad. Ang Sichuan ay dapat nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay. At hanapin kung nasaan si Seryeong ngayon. Sa sandaling malaman natin kung nasaan siya, pupuntahan natin siya agad. Natumugon ang mga ito na okay po sir. Lumingon ang tingin sa kanyang likod at sinabi na ang mga mandirigma ng patriarka na mga escort, makinig kayo. Nagpalabas ng maitim na enerhiya at sinabi na ako na mismo ang pupunta. Kaya maghanda na kayo. At dito na po nagtatapos ang ika-108 kabanata.